Siguro let me put it this way. I am very disappointed. I'm very disappointed. I'm very, very disappointed kay Congressman Marcoleta. Ako lang ba? Ako lang ba disappointed kay Congressman Marcoleta? Hindi dahil sa pagiging mahusay na abogado, because I think, well, he is a great lawyer. He's a great lawyer. But as a politician, siguro doon na lang. Nadi-disappoint ako sa kanya as a politician. Kasi ginagamit niya yung kanyang kaalaman sa batas para ipagtanggol ang alam nating lahat na mali. Ang gets ibig kong sabihin? Yung isa, si GMA, kahapon, pinag-usapan natin si GMA, di ba? Ginagamit niya ang kanyang impluwensya para pagtakpan ang mga kalokohan ni Sara Duterte. Ito naman si on the other hand, ito naman si Congressman Marcoleta ay ginagamit ang kanyang husay at galing sa batas para ipagtanggol ang alam nating mali na ginagawa ni Sara Duterte. Konting background mga kutsero, konting context. Ito po kasi yung ganap kahapon, balikan lang natin. Kinwestiyon ng Commission on Audit ang Office of the Vice President sa ginastos nitong 164 million pesos na confidential fund noong 2023. Tungkol sana riyan ang itatanong ng ilang kongresista kay VP Sara, pero hindi siya nag-oath-taking at maagang umalis kahapon sa pagdinig ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. We have not done anything wrong. There is no misuse of funds. Pahayag yan kahapon ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga kumikwestiyon sa paggastos ng kanyang opisina sa pondo ng bayan. Pero ang mga salitang binitawan ng bise, hindi pinagtibay nang tinanggihan niya ang oath-taking sa gitna ng House Committee on Good Government hearing. Hindi raw kasi niya kailangang manumpa dahil hindi naman siya testigo kundi isang resource person. Sa oath-taking, nangangako ang isang tao na magsasabi siya ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kaya naman ang mga mambabatas, hindi na tinanong pa si VP Sara. Dahil hindi naman po nag-oath yung Vice President, Mr. Chair, ang akin na lang mga tanong ay tatanong ko na lang po sa DBM at saka sa COA. Hinimay ng mga mambabatas ang Audit Observation Memorandum o AOM tungkol sa 2023 confidential funds ng Office of the Vice President. Sa taong yan, 500 million pesos ang confi funds ng OVP. 2023 yan. Pero 375 million pesos lang ang nagastos base sa ulat ng Commission on Audit. Sa loob ng 52 days sa unang quarter ng 2023, mahigit 2 milyong piso ang arawang gastos ng OVP sa kanilang confidential funds. 1.29 million pesos dyan, kinikwestiyon ng COA. Sa second quarter naman, 1.8 million pesos halos kada araw kalahati, ang nagastos sa loob ng 67 days. Kalahati niyan ang kinikwestiyon. Habang sa third quarter, 1.5 million pesos na confidential funds ang Almost half. araw-araw ginastos sa loob ng 79 days. Halos kalahating milyon ang kinikwestiyon. Ano ba to si Sara? Sumisinghot ba ng pera to? Sumisinghot ba ng pera to si Sara? Bakit? Ba't ang lalaki? Ang lalaki ng mga expenditures na. Average daily spend niya is 2.4 million pesos? Araw-araw? Sa loob ng 52 days? What the hell? What the hell? 2.4 million pesos? Paano mo uubusin ng 2.4 million pesos sa isang araw? By the way, mga kotsero, we're not even talking about the 2022 budget, the 2022 confidential funds, kung saan merong 75 million na alam natin na notice, na mayroon na notice of disallowance. Ito, 2023. Ibig sabihin, ito yung budget last year. 52 days, 2.4 million pesos ang ginagastos araw-araw.
ang in question o ang questionabling mga gastos ay umaabot ng 1.2 million pesos. Kalahati ng average daily spend. Ito namang isa, 1.86 million pesos per day ang average na ginagastos. 930,000 naman ang kino-question. Lalaki nito ah. 'Di ba? Almost 3 million ka na dito sa in question. So, ibig sabihin, mga kotsero, my goodness. Just go, voters remorse, mga kotsero. Pinagsisisihan ko talaga na binoto ko to si Sara Duterte. Corrupt. Sobrang corrupt. My goodness. Oo. My goodness. Sa loob ng 79 days, halos kalahating milyon ang kini-question. Kabilang sa pinagkagastosan ng OVP sa Confi Funds ay ang pambayad ng reward na umabot sa 62 million pesos sa tatlong quarter. Kini-question din ang bayad para sa medical at food aid na 40 million. nagkakahalaga ng kabuuang 82 million pesos. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kotsero, na mali yung pagkaagamit ng pera. Again, mga kotsero, nakasulat po sa COA DBM Circular 2015-01, if I'm not mistaken. 2015-01. Nakasulat po doon na gagamitin mo lang ang confidential funds for activities related to national security or security of the agency. Doon lang po yung confidential funds. So, ibig sabihin, bakit ka gagastos? Bakit mo gagamitin yung confidential funds mo sa medical at food aid? Ibig sabihin, pamimigay ito. Parang DSWD, pang-ayuda. Pang-ayuda. Mga food packs, disaster giveaways, disaster food bags. Ganun. Mga kotsero, alam niyo ang problema diyan, hindi kasi yan galing sa regular funds. Ang regular funds, kailangan mo mag-issue ng resibo. Oo. Dito kasi sa confidential funds, dahil confidential fund nga, hindi mo kailangan ng OR. Ang kailangan mo lang diyan acknowledgement practically. Nandoon yung sa COA eh. Nandoon yung sa COA DBM circular. Acknowledgement lang. So ibig sabihin, halimbawa ako. Gumamit ako ng 42 million na confidential funds kasi may isa ko na. Sa 42 million na yan, pwede ako makipag-usap kay supplier. Sabi ko kay supplier, di ka, bigyan mo ako ng quotation. Meron akong budget. Siyempre sa utak ko lang 42 million. Meron akong budget para sa food packs tsaka medical aid. Budget ko 20 million. Bigyan mo akong quote for 20 million. Pero ganito, yung acknowledgement receipt na ibibigay mo sa akin, 42 million. Bibigyan ka tang additional na 2 million. Gets niyo ibig kong sabihin? Pangsiraulo, di ba? Ang pangsiraulo, di ba? Ganun yun, mga kotsero. Kaya mahigpit din ang requirements for the actual use of confidential funds. Kumita ngayon halimbawa lang kabawa ko si Sara, kumita ako ngayon ng 20 million. Bakit? Kasi ang ibinigay ko dun sa doon sa supplier ko na amount, na budget para doon sa food aid at medical aid ay 20 million. Para doon sa pampepeke ng kanyang liquidation, binigyan ko siyang 2 million. O di 20 million sa akin. Uwi ko na yan. Gets? Kaya ho dapat iniimbestigahan yan. Kaya ho dapat kailangan siyang tignan, busisiin at tanungin ang Office of the Vice President kung bakit nyo ginastos ang 42 million, total of actually 82 million pesos sa food at medical aid.
Anong significance ng disallowance? Disallowance, isasabihin ang kakategorize ni COA sa isang expense na mali ang pagkakagastos. So the significance is, if it is disallowed, dapat hindi mo siya ginastos, therefore ibabalik mo sa National Treasury. Yun ang significance nun. Kaya yun. Kaya hindi sumasagot si Sara. Kaya hindi siya sumasagot doon sa mga questions. Bakit ayaw niyang sagutin to? 82 million. And by the way, mga Kojero, ito pong kahapon, yung hearing kahapon, is no longer about the budget. Good governance yun. Committee on Good Governance, hindi ho yung Committee on Appropriations. Kaya yung sagot ni Sara na I will leave unto the Congress the budget blah 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 will not stand. Hindi uubra yun. Hindi uubra. Kasi hindi na pinag-uusapan ng budget. Ang pinag-uusapan yung gamit mo ng confidential funds. Meron pang 2 quarter na ginastusan ng tig 10 milyong piso para sa incentives o travel na may kaugnayan sa confidential operations. Sa kabuuan ng 2023, 164 million pesos sa confidential funds ang kini-question ng COA sa opisina ni VP Sara. Palakpakan, Sara Duterte. Palakpakan. Nakapag-uwi ka ng 164 million. Wala pa dyan yung 125 million nung nauna. So yung 125 million nung nauna, dagdagan nyo ngayon ng 164 million. Pakawalang iya talaga. Hiningan na raw ng COA ang OVP ng dokumento tungkol sa paggastos nila ng confidential funds. As far as the documents that they have submitted, we are not so far, we are not satisfied with the documents they have submitted. So we are asking for explanation on those items. Sa gitna ng pagtalakay niyan kahapon sa Kamara, biglang nanghingi ng 1 minutong recess si VP Sara. At pagkatapos, May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. Lusot. The Vice President is excused. tuluyan na ngang umalis ng pagdinig ang bise habang pinag-uusapan ang confidential funds ng kanyang opisina. Para kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, lalong dapat siyasatin kung nagagamit ba ito ng tama. Lalo't nauna nang naglabas ng notice of disallowance ang COA sa OVP sa 73 million pesos na bahagi ng confidential funds noong 73 2022. million pa. It still is very telling po na there seems to be a pattern. It's something that we really have to consider. Is there a pattern of misuse or misfeasance, or is this malfeasance even? Hindi pa naman final ang AOM. Nauna na rin giniit ni VP Sara na handa silang sagutin ang COA. Nagbabalita mula sa frontline, Yun. Marian Enrique. Yun yung importanteng fact dito. Kaya ako inuna dito, mga Kutsero. Kasi, ito yung naging mitya. Ito yung naging mitya ng pag-aamok ni Kong Marcoleta. That's why I'm very, very, very disappointed with Kong Marcoleta. I mean, lodi ko yan eh. Lodi ko yan si Kong Marcoleta for the past few years. Couple of years. Simula nung na-meet ko siya. Mahusay talaga siya. Mahusay talaga siya. Yun lang ngayon, parang sobrang na siya, parang sobrang nakulayan na siya ng politika. Hindi ko alam kung dahil ba kailangan niya ng support para sa 2025 elections or di ko alam kung anong motibo niya. Pero definitely, mga Kojero, may problema. Kasi ito yung nag-trigger sa kanya, yung AOM. Kasi yung AOM, mga Kojero, essentially, ibig sabihin nun, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng COA na magpaliwanag. Binibigyan ka pa ng pagkakataon magpaliwanag para bawiin nila yung notice.
Kasi si COA ang may primary jurisdiction hindi pa siya pwedeng pumunta ng Supreme Court. So kapag nakuha na ni COA muna yung pag nakapag-desisyon si COA kung valid yung disallowance or not, let's say sabi ni COA, hindi, the disallowance stands. It will stand. So ngayon, doon pa lang pwedeng magpunta ng Court of Appeal si Sara tapos hanggang sa Supreme Court. After pa nun. Ito ngayon yung nag-trigger kay Kong Marcoleta para sabihin to. Napanood niyo ba to? Yung kay Paduano kahapon? I'm sure napanood niyo to. Lagi ka naman gumaganyan. Anong ina-ito legislation na pinag-usapan? Sino nag-establish? Wala na prior determination. Okay, prior determination. Let's talk about this. Tawag niyo pa rin yan. Mamaya, tayo mo. Tayo mo. Kita dyan. Magkatabi pa naman sila. Magkatabi pa naman sila sa upuan. Di ba? Magkatabi pa naman si Paduano at si Marcoleta sa upuan. Parang makakakita ako dito ng suntukan ng senior. Senior suntukan. But anyway, yun yung sinasabi ni Marcoleta na prior determination. Yung sabihin, hindi pa natin alam kung talagang may korupsyon. Hindi pa natin alam kung talagang merong malfeasance, misfeasance, or misuse. Hindi pa natin alam. Wala pa tayong nade-determine. Kasi hindi pa sila sumasagot sa COA. Yon. Kaso mga kotsero, ang hirap kasi ipagtanggol ng ganong posisyon eh. Oo. Mahirap ipagtanggulo yung ganong posisyon. Lalo na meron ka ng initial determination. Yun eh. Meron ka ng initial evaluation and assessment eh. Ano yung initial evaluation? Meron nang inilabas na notice of disallowance, suspension, and charges. May initial ka na. So dapat doon pa lang, medyo ka na noon, mataas na yung antena mo sa ulo, mga ganun-ganun no. Yung spider sense mo, dapat tingling na. Spider sense is tingling, ganun. Dapat doon pa lang, medyo medyo ingat ka na. Red flag na siya agad. Red flag. Oo. Kasi may notice of disallowance ka na eh. Wala man final determination, pero meron ka ng sintomas. Oo. Parang sa sakit yan. Halimbawa, yung sakit ngayon ni Doc Willie. Noong una, akala lang niya, masakit yung tiyan niya, etc. Hanggang sa sobrang sakit na. Nung sumobrang sakit na, dinala na siya sa States para magpa-test and doon nalaman, sarcoma na pala yung sakit niya. Malala na pala yung sakit niya. Ganon din dito. Iintayin pa ba natin na lumala yung pagnanakaw ni Sara Duterte? Iintayin pa ba natin na aabot pa ng katulad nung sa kapatid niya na 51 billion ang nanakawin ni Sara Duterte bago tayo umaksyon kay Sara? Meron na nga siyang 125 million. Nadagdagan ng 73 million. Nadagdagan ngayon ng 160 plus million. Maghihintay pa tayo? And kung maghihintay tayo, for what? Anong iniintay natin? Bakit ba sobrang sagrado nitong mga Duterte? Hindi ko naiintindihan. Ngayon mga kotsero, even before this, meron pang bago pa umabot dito, meron ng mga banga-bangayang nagaganap. May away-away nang nagaganap. Panoorin natin to. May lang naman to, 8 minutes lang. Pero, ito yung pinanghuhugutan ni Kong Marcoleta. Pakinggan naman natin, baka naman may punto si Kong Marcoleta. Pakinggan natin, baka lang naman, baka meron siyang punto. May I offer a counter manifestation, Mr. Chair? Later po, 1 minute na lang po siya and then Kasi I will baka makalimutan yung continuity, yung flow ng discussion. I'd like to ask only, Mr. Chair, by way of manifestation, is there anybody who is questioning the power of the purse of Congress?
Is there anybody who's questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Because if there is none, I think it's irrelevant. then we are not supposed to overextend the discussion or any manifestation because nobody is questioning that. And I think nobody could question that. Even the privileged speech of the Honorable Valeriano. I think the proper question there, the proper title is not asserting the power of the purse. We should not assert it because that power is inherent in us. Asserting or not asserting that power is of no moment. Yun po ay birthright. Yun po is inherent right of Congress. Right, tama. And let me make of record, the office of the Vice President, to my mind, did not undermine the power of the purse. When she personally came in the first hearing and presented herself, including the budget by way of a PowerPoint presentation, she made a presentation, Mr. Chair. And after that, she made a categorical statement that she said, I forgo, Madam Chair, I forgo my opportunity to defend the budget of the Office of the President by way of question and answer, and instead I leave it to the discretion of the House of Representatives Yan yung lagi niya sinasabi. on their decision to decide on the proposal as presented. This is a very respectful answer. Mr. Chair, I did not find any offensive remark in that particular statement. Oh. Alam niyo kung bakit disappointing? Kasi po, kasama po dun sa power of the purse. Oo. At sa kapangyarihan po ng lower house ng Congress sa pagkakaroon ng hearing in aid of legislation. Binastos po ni Sara yung proseso. Hindi naman ho yung statement niya yung nakabastos eh. Oo. Hindi ho yung statement niya yung nakabastos. Kasi ngayon parang mini-minimize niyo yung inakto niya. Hindi naman siya nakabastos kasi tingnan nyo, hinayaan na nga niya na Kongreso ang mag-decide. Anong nakakabastos dun? Nagparaya na nga si Sara Duterte. Ano nakakabastos doon? Nagparaya na siya o bahala na kayo? Pero hindi kasi yung nakakabastos doon eh. Ang nakakabastos doon, yung punto na tinatanong ka kung paano mo ginastos ang pera mo para mapagbigyan ka sa budget na hinihingi mo, humihingi ka ng 2 bilyon eh. Bawal bang tanungin ka kung paano ka gumamit ng pera? Let's not forget mga kotsero, ang budget po is a law. Batas ho yan. Batas ho yan. Ang ating national budget. Kaya nga dinidinig yan eh. Batas ho yan. At sa hearing in aid of legislation, kaya nga actually nag-o-oath din sila sa hearing in aid of legislation. Nag-o-oath taking din sila dyan. Bakit? Kasi nga, the purpose of that hearing in aid of legislation, in this case, to legislate para makasulat sila ng batas tungkol sa budget, ay masiguro na maibibigay nila ang tamang batas, ang tamang budget, ang tamang amount ng pera para sa ahensya na humihingi sa kanila ng budget. May masama ba doon? Wala. So, kapag tinanong ka kung saan mo ginastos ang budget na naunang ibinigay sa'yo, bilang tagapaghawak, bilang tagagastos ng pera ng bayan, ay obligasyon mong sagutin. Hindi mo pera yan eh. Di ba? Hindi mo pera yan. Ang lakas ng loob nila magkukuda ng hindi mo pera yan, pero makapagtanggol kay Sara, ganun-ganun lang. Makapagtanggol sa 51 billion na inubos ni Pulong Duterte. By the way, baha ngayon sa Davao City. Hanggang bewang ang baha sa Davao City.
Kung makapagtanggol kay Pulong Duterte, ganun na lang, di ba? Hindi mo pera yan, Sara. Hindi mo pera yan. Kaya kapag tinanong ka kung saan mo ginastos ang pera ng bayan, sumagot ka. Kasi ang binabastos mo, hindi lang yung Kongreso, ang binabastos mo, ang bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Yun ang binabastos niya. Bawat isang Pilipino na nagbabayad ng buwis. So ipagtatanggol ni Kong Marcoleta yung inasal ni Sara Duterte, parang kinukonsente niya yung kabalbalan ni Duterte. Kaya nakaka-turn off. Kaya nakaka-disappoint. She gave the entire House of Representatives the entire discretion and the entire right to decide on the proposal she presented before us. Why would we blame her for saying that she disrespected Congress? No, sir. I think it was triggered by the fact that questions were asked in relation to the confidential and intelligence funds. To my mind, Mr. Chair, these particular funds were subjected to a notice of disallowance. But the notice of disallowance by its nature, by its very nature, Mr. Chair, is contestable. It is appealable. It is yet to be explained. And initially, as explained by the representative of COA, the notice of disallowance suffered by way of supporting documents, by way of non-compliance with certain requisites. What if the Vice President is able to provide all the supporting documents? What if finally she is able to come up with the requisites required in order for you to consider that all these funds are eventually allowable and they are not disallowed? And chances are she may be able to do that. How? How would you know? Ayaw niyo sumagot ng tanong niyo eh. Alam niyo mga kotsero, yung sinabi ni Kong Marcoleta na yan, now chances are she will be able to do that. How? Paano? Nung tinanong niyo nga, hindi siya sumagot eh. So ang gusto niyo mangyari, ginastos niya yung public funds nang walang karimuatan. Hindi natin alam kung saan niya dinala. Hindi natin alam for what amount. Hindi natin alam magkano kickback niya doon sa 165 million. Hindi natin alam eh. Gusto niyo ng ganun, pinagastos niyo, tapos sinabi ng COA na, oy, may maling gastos. Pero hindi niya pa sasagutin? Ganun ba? Sasagot siya, hindi lang sa inyo, hindi lang sa Congress, sa COA. Ganun pala yun. Babalik ko lang yung argumento na sino ba ang nagbibigay ng taxes sa gobyerno. Di ba bawat Pilipino? Alam na namin ngayon eh. Now it's part of public record. Public na siya. Hindi na siya private. Kung noon pa, baka pwede. Ilusot yan. Hayaan nyo siya magpaliwanag sa COA. Hintayin natin yung final determination ng COA. Pwede. Noon. Hindi na ngayon. Ngayon na alam na ng sambayan ng Pilipino kung magkano lahat-lahat yan. At kung magkano yung na-disallow. Bakit ayaw nyo siyang pagpaliwanagin? Kung sa Kongreso nga, hindi makapagpaliwanag na maayos kay COA pa ba? Kung maayos naman pala yung kanyang paggastos, bakit hindi siya sumagot sa Congress? Dalhin niya lahat ang dokumento niya, sampal niya sa mukha ng COA. O ito yung mga dokumentong sasubmit ko sa inyo. Hindi niya kaya yon? O exempted na naman siya? Oo. Exempted palagi. Lagi nakakalusot. Kasi may mga powerful friends tulad ni Marcoleta.
Hindi po final judgment ang notice of disallowance. As a matter of fact, based on COA's own representation the other day, the Vice President received the notice of disallowance only on August 24, 2024, which means, Mr. Chair, the Vice President has 6 months within which to reply and make an answer. That is correct, Madam COA. So, Tama 6 yun. months is up to February 2025. We should give her all the allowance. We should give her the time. Because 6 months is 6 months. Pero may deadline kayo sa budget nyo eh. Ang deadline nyo sa budget, October. Kasi dapat by December, pirmado na yan. Unless gusto nyo magkaroon tayo ng reenacted budget. Hindi pwede maghintay ang Pilipino hanggang February. Ano, ibibigay uli natin yung 2 billion? Ganon, yung ba yung sinasabi ni Marcoleta? Bigay nyo na yung 2 billion. Tapos, umasa na lang tayo na gagamitin niya ng tama. What? Hindi pwede. Eh, meron nang disallow eh. Meron nang disallow, meron na suspend, meron nang charge. Ba't kailangan pang ganun? Ba't kailangan maghintay pa tayo ng February? Hindi naman siguro tama yun, mga kotsero, di ba? Hindi naman siguro tama yun. Kasi ang nire-request na budget ni Sara is 2 billion pesos sa OVP. 2 billion. Eh ngayon pa lang meron na siyang notice of disallowance sa confidential funds niya. At kahit sabihin pa niya na sa current budget na nire-request niya walang nakasulat na confidential funds. How sure are we na hindi siya makakahanap ng lusot para dun sa 2 billion pesos na pwede niyang kurakutin? Hindi mo pera yan. Dapat hina-hijack na ng mga ng mga admin supporters yung hindi mo pera yan eh. Kasi nag-a-apply ngayon kay Sara Duterte, mukhang sila pala talaga yung kurakot. Diba? So why are we rushing to make a judgment? As a matter of fact, as I have already initiated earlier, Mr. Chair, when you said that anything we can discuss in this committee provided it is of public interest, and you said that intelligence funds and confidential funds are public interest. But I said, because of our own rules, we should make a prior and preliminary determination that is directly and principally connected to malfeasance, misfeasance, or non-feasance. We have not made that determination. How can we now begin questioning whether or not the intelligence funds covered by an initial notice of disallowance is already directly and principally connected with non-feasance or misfeasance or malfeasance? Madam COA, how many agencies of government today are subjected to notice of disallowance? Do you have a number? How many agencies today? With all due respect to the Before I, honorable, But that is a question I will leave, and I will terminate my manifestation, Madam. yes, but I will. I believe, would like Mr. to Chair, that respond. this is still my time. Yes, but I would like to respond to Nag-interpolate your na kasi. manifestation, Congressman Marcoleta. Parliamentary Let inquiry, me. Mr. Chair. Parliamentary inquiry What is muna. the parliamentary inquiry of I the would Honorable like to Abante? ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. Yan na. Yan na, mainit na. You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming You do not have the right the- to One defend minute, that. one minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Yan na. So habang nangyayari itong suspension na to, mga kotsero, nagaganap yung away nila ni Paduano. habang nangyayari to. Yung 1 minute suspension na yan. Pero again, mga kotsero, going back,
Ang gusto kasi ni Marcoleta, magkaroon muna ng prior determination. Oo. Ano ba yung dire-determine natin dito? Ano ba yung inaalam natin? Before I recognize the honorable Misfeasance, malfeasance, or nonfeasance? Ano ba yung gusto nating malaman? Mga kotsero, sa akin, that's a technicality na lang. That's a technicality. The fact of the matter is, mga kotsero, merong COA disallowance. At sa COA disallowance, meron notice of disallowance, notice of suspension, notice of charge. Regardless kung ito, sa akin lang naman, personal opinion, you may not or may accept it. It may not be in line with the rules of the House of Representatives. Pero, sa akin, it's already an indicator. Indicator na yon. Ibig sabihin, red flag. So sa akin, regardless kung tatawagin mo siyang misfeasance, tawagin mo siyang malfeasance, or nonfeasance, it's secondary. Secondary na siya. Pangalawa na lang siya. Kumpara dun sa fact na, merong sinabi si Kowe na may maling gamit ng pera. So sa akin, parang secondary na lang yun. It's a procedural matter. It's a procedural matter. Sa akin, i-admit na lang muna ni Kong Marcoleta. Did the OVP have, or does the OVP have this notice of whatever? Sa akin. Yun ang sa akin. Pasagot na lang yun. Meron ba? Kung meron, o di alamin natin kung bakit merong ganoon. Saka natin i-determine kung merong malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Ganun lang kasimple yun. It's secondary. Si Kong Marcoleta is ang argument niya is technical eh. Atakihin natin sa technical. Daanin natin sa sa rules, whatever, ganyan. Pero for me, well, ako ay agreed din naman na kailangan merong house rules, etc. Pero I think this is not yet to determine whether there is an offense. It is to determine whether what contributed to the notices of disallowance, suspension, and charges. At may punto si Kong Abante. Sinasabihan mo ba yung committee? Nire-rebuke mo ba kami? Pinapagalitan mo ba kami? Kasi gusto mo magkaroon muna ng final determination. So sinasabi mo ba sa amin na hindi namin sinusunod yung proseso? Actually, it's a valid question. Valid yung question na yun. Whether you agree with it or not. It's a valid question. So, nakaka-disappoint lang talaga yung ginawa ni Kong Marcoleta na yun. Ito yung nangyari nung pagkatapos habang naka-session break sila. Papakita ko lang ulit para lang ma-refresh yung natin, memories natin. So, nag-aaway na si Abante tsaka si Marcoleta, nag-break. Ang nag-aaway naman si Paduano tsaka si Marcoleta. Lagi ka naman gumaganyan. Anong ito of legislation na pinag-usapan? Sino nag-establish? Wala nga prior determination. Okay, prior determination. Let's talk about this. Tawag ni Paninya. Pinila eh. Wala namang kumu-question doon sa hearing eh. Ang kino-question niya, yung subject ng hearing, is this a hearing for malfeasance, misfeasance, nonfeasance, what have you? Yun yung gusto niyang tutukan. Pero hindi naman yun ang tutok eh. Ang tutok is the notices of disallowance. Yun ang tutok. Anyway, tuloy natin. Congressman Luistro, let me first
respond to the manifestation of the Honorable Marcoleta. Let me cite Section 4, Rule 4, Section 1, last paragraph, which provides that the filing or pendency of a case before any court, tribunal, quasi-judicial, or administrative body shall not stop or abate any inquiry conducted to carry out a legislative purpose. What we are doing right now is we are doing our mandate. Correct. This is this hearing is in aid of legislation. So wala pa naman po tayong inaakusahan dito. The fact that the issue is still with COA and is still pending appeal, it does not stop this committee from conducting an inquiry in aid of legislation to conduct or to carry out our legislative purpose. Tama si Kong Chua dun. Tama si Kong Chua dyan. Nasa kapangyarihan kasi ng Kongreso ang hearing in aid of legislation. It's incumbent upon them eh. Kasama yun sa kapangyarihan ng Kongreso. Di ba kanina, nagsabi si Kong Marcoleta, meron ba kumu-question sa power of the purse? Sabi, wala naman. O di dapat, hindi rin niya questionin yung kapangyarihan or the power of Congress to conduct hearings in aid of legislation. Kasi nasa kapangyarihan din yun ng Kongreso. Wala siyang choice. Wala siyang choice. Ngayon, kung meron siyang procedural question, o di i-address sa chair. Kaso, the problem is this. Ang kino-question ngayon ni Marcoleta is the mandate of Congress. Yung trabaho, kung bakit siya binuo. Yung purpose ni Congress, kung bakit meron tayong lower house at upper house. It's to make laws. Yun po ang punto nila, gumawa ng batas. At ang General Appropriations Act is actually a law. Batas ho yun. At wala rin ho tayong batas that regulates, di ba regulate siguro? Regulates na lang or gives instruction. Wala ho tayong batas na nagbibigay ng gabay sa kung paano at kung kailan at paano ang paano ang reportorial requirements ng confidential funds. Wala eh. Wala ko tayong ganun. At dahil si Sara, siya yung gutom na gutom sa confidential funds, sorry. Siya yung pagbubuntunan kasi siya yung maraming ginastusan ng mali na confidential funds. Nakakatawa pa nga yung ginawa ni Kong Marcoleta. Na hanap damay. Alam niyo yung ginawa niya, yung hanap damay? COA, ilang ahensya ng gobyerno merong notices of disallowance, charges, and suspensions. Alam mo na kung saan siya papunta eh. Di dapat i-hearing din natin yon. Sigurado ako doon pupunta yon. Dapat i-hearing din natin yon, hindi lang yung Office of the Vice President. Kaya nga inawat agad siya eh. Inawat agad siya. Kasi doon niya dadalhin yung kwentuhan. Doon niya dadalhin yung kwentuhan. And pangit yun. Wag ganon. Hindi naman yun yung subject ng inquiry eh. Hanap damay, ganun. Hanap damay. Wag ganon. Hindi ganun nangyayari doon. So, inawat siya agad. Kaya nagsalita agad tong si Kong Abante kasi magi-interpolate na siya. I-interpolate na niya si COA. Pasasagutin niya. Based on your records, how many agencies have notices of disallowances? O di next, kapag sumagot si COA, pag hinayaan nila at sumagot si COA, sasabihin lang ni Marcoleta doon, then why are we not inviting the Office of the President? Why are we not inviting the Department of National Defense? The AFP? Why are we not inviting them here? Ganon. Yun na yun. O hindi na nga pag-uusapan si OVP. Dami na eh. Diba? Malulubog siya dun sa malulubog yung kwentuhan dun sa ibang ahensya.
Kaya nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint. Roan Ariana. Salamat sa yung super chat, Roan. Nakaka-disappoint sobra. Nakaka-disappoint ng wagas. Hindi hindi maganda yung direksyon ng character development ni Kong Marcoleta. Hindi maganda. If needed, someday, di ba, why not? If needed, kung magkaroon ng notice of disallowance si OP, Office of the President, di why not? Invite nyo si EA, si ES Bersamin. Red herring, Gerald Ramos. Red herring argument. Magbi-bring up ka ng ibang issues. Oh. Diba? Siguro someday, tapusin nyo muna si OVP kasi doon kayo nag-una eh. Nandun kayo ngayon. O di pag meron pag-inissue ng notice of disallowance si OP, Office of the President, o di saka nyo imbestigahan sa Office of the President. Oo. Magpapasurvey ako ulit. Anong sa survey? Sige, survey tayo. Survey tayo, guys. Okay. Yan. Question is, tagal ah. Ayan. Disappointed din ba kayo kay Kong Marcoleta? Yan yung question. Yan ang question ha. Yan ang question. Ang bilis naman ng vote. 70 agad. 154 agad. Ay, 99. 99%. Ay, nakong dami. Anyway. Salamat po sa 3,494 ngayon dito sa ating live stream. At like naman kayo. Mag-like naman po kayo. No? 1,468 pa lang yung ating likes. Pa-like naman guys. So, anyway. Yan, so magsagot saan ba nakalagay yung chat, yung andyan lang yan somewhere, yung poll. Bahala na kayo. Anyway, so yun. So actually di ko nga naiintindihan kung bakit may katiting pang suporta si Kong Marcoleta sa mga Duterte kasi alam nyo mga kotsero, lagi ko sinasabi to pag dinidescribe ko si Kong Marcoleta. He's really a very good, mabuting tao talaga. He's a very good person. Wala akong masamang masasabi sa kanya. Pero itong character development niya, yung tong kanyang character development arc ay hindi maganda. Hindi maganda tong kumbaga sa pelikula para siyang para siyang origin story na hindi maganda yung ending. Parang origin story ng kontrabida. Ganun yung nangyayari ngayon kay Kong Marcoleta. Yung pangit eh. Ganun yung nangyayari sa kanya eh. Balod nyo na ba yung Star Wars? Yung episode 1 to 3? Star Wars episode 1 to 3. Ganun siya ngayon. Oo. Kung paano nagkaroon ng Darth Vader. Ganun siya ngayon eh. Ang pangit ng pangit ng development. Oo. Papunta sa dark side eh. Papunta sa dark side, guys eh. Oo, the dark side of the force. Oo, medyo hindi maganda. Baka mamaya gumagano na lang yan tapos mamamatay yung di ba? Dark side of the force. Oo. But anyway, ganun na nga. So parang ganun eh. Parang ganun yung nangyayari ngayon. Ang pangit ng character development niya. Papunta sa the dark side of the force. And, hindi ko siguro it's politics or siguro it's loyalty. Oo, pero sana yung politika maiintindihan ko yan eh. Pero yung loyalty to what is wrong and what is detrimental to the nation, parang ang hirap yata sundin nun. Ang hirap i-follow through nung ganong klaseng development eh. Oo. So, diba? Una, tinira niya yung COMELEC. Ngayon, tapos nasunog siya sa COMELEC.
Sunog siya eh. Walang ano eh. Finalo through ba niya yung sa Comelec? Wala. Wala na siyang follow through doon sa Comelec. Paso siya eh. Kuryente. Nakuryente siya doon sa Comelec. Kay Chairman Garcia, yung pasabog niya na binayaran daw ng 1 billion. Oo, ganun. Tapos, yung kay PBBM, nakiisa siya doon sa mga drug test. So, noon medyo ano eh, doon sa drug test, medyo ano pa siya noon eh, medyo soft pa siya doon eh. Medyo soft ano pa lang, soft contra, hindi pa siya yung all out. Oo. Pero dito mukhang medyo alam na talaga natin kung saan siya nakatayo. Dito sa part na to. At hindi maganda yung character development niya. Kung aabot man to sa video na to sa inyo, Kong Marcoleta, baka naman pwede nyong pag-isipan, dito kayo sa wag po kayo sa dark side. Dito po kayo sa kabilang side. Dito po kayo sa kabilang side of the force. Sa parte ng mga Jedi. Sama ka sa bright side. Diba? Parang ganun eh. May pag-asa pa. May pagkakataon ka pa kung Marcoleta hanggat di pa galit sa'yo yung mga admin supporters. Hanggat di pa nagagalit sa'yo lahat ng admin supporters. Well, ilan na ba yung grabe, 99%. mahirap yata yung 99% na labanan. Anyway. No, iwanan niya si Garci. Wag na niya isama si Garci. Magsama na si Garci tsaka si Sara. Hayaan niyo na siya. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo for today's video, mga kotsero. Okay lang po ba na bukas na po ako magsha-shoutout kasi may mga gagawin pa po tayo. Oo. So, pasensya na po mga kotsero. Bawi ako sa inyo tomorrow. Pero maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?